Sa Indonesia, may isang lalaking ikinasal sa rice cooker. Sa Sudan naman ay ikinasal ang isang lalaki sa isang kambing. At sa South Korea ay may nagpakasal sa isang unan. Ang tanong, love story ba to, prank, kultura, o cry for attention? At mas mahalaga, ano ang totoong dahilan sa likod ng mga kasalang to? Manood ka hanggang dulo dahil sa huli, may iisang mensahe na mag-uugnay sa lahat. Una, goat marriage sa bansang Sudan. Unahin natin ang pinaka-shocking. Noong 2006 sa Sudan, may isang lalaking nahuling nakikipagbimbangan sa isang kambing. Imbis na dalhin sa pulis, dinala siya sa village elders. At dito nagulat ang mundo. Ang parusa? Pakakasalan niya ang kambing. Magbabayad siya ng dowry sa may-ari ng kambing. Pero linawin natin ha, hindi ito love, hindi ito legal marriage. Ito ay customary punishment, isang paraan ng komunidad para ipahiya at disiplinahin ang gumawa ng mali. Pangalawa, the pillow wedding story. Ngayon, lumipat tayo sa mas tahimik, pero equally weird. Isang lalaking anime fan ang nag-viral matapos magkaroon ng ceremony kasama ang isang body pillow na may anime character. Dinadala niya ito sa labas, pinapaupo sa restaurant. At oo, may wedding-style photos pa. Pero tandaan, walang legal papers, walang gobyernong kumilala. At ang totoong dahilan nito ay emotional attachment, escapism, at media attention. Hindi ito tungkol sa unan, tungkol ito sa loneliness at fantasy. Pangatlo, Eiffel Tower marriage. Mas seryoso naman tayo dito. May babaeng nagpakilala bilang objectum sexual, isang kondisyon kung saan ang tao ay emosyonal at romantikong na-attract sa objects. Nagkaroon siya ng symbolic wedding sa Eiffel Tower. Again, hindi legal, hindi romantic sa traditional sense. At ang totoong dahilan ay personal identity, psychological attachment, self-expression. Para sa kanya, hindi ito joke. Ito ang paraan niya ng pagmamahal. Pang-apat, hologram wedding. Akihiko Kondo. Ito ang pinakasikat. Si Akihiko Kondo mula Japan ay nagkaroon ng ceremony kasama ang hologram na si Hatsune Miku. May mga bisita, may vows, at may sing-sing. Pero, walang legal status, symbolic lang. At ang totoong dahilan ay rejection sa real relationships, comfort sa virtual world, control at predictability. Para sa kanya, ang virtual partner ay hindi nananakit, hindi nang iiwan. At ang panglima, the rice cooker wedding. At ito na, ang pinaka-viral. Isang Indonesian man ang nag-post ng wedding photos kasama ang rice cooker. May veil, may flowers. At matapos lang ang ilang araw ay nakipag-divorce din siya agad. Bakit? Sapagkat magluto ng kanin lang daw ang kayang gawin nito. Pero ang totoong dahilan ay social media stunt, satire, at joke about modern relationships. Hindi ito kasal. Content lang ito. Ano ang pagkakapareho nilang lahat? Iba-iba ang kwento, pero iisa ang ugat. Loneliness, cultural pressure, attention economy, at human need for connection. Minsan tao, minsan bagay, minsan virtual. Pero sa dulo, lahat ito ay simbolo ng paghahanap ng kahulugan. Kaya sa susunod na makarinig ka ng balitang may taong ikinasal sa ganito o ganyan, huwag agad manghusga. Tanungin mo muna, ano ang pinanggagalingan niya? Ano ang kulang? Ano ang hinahanap? Kung may natutunan ka sa kwentong to, i-like, i-share, at i-subscribe. Dahil minsan, ang pinaka-weird na kwento ay ang pinakatotoo ang aral.